Amen. Praise God. Magandang umaga po sa ating lahat. And ayun nga, we're going to start our service early, 7 a.m. Praise God. At ayun nga po, patuloy na ang pangalan ng ating Panginoon ng madakila at mapapurihan sa umaga pong ito. And bago po tayo magpasimula, ayun, gusto ko lang pong i-share sa inyo tong verse sa James chapter 5 verse 7 to 8. So, connected pa rin po siya sa plowing the good soil. And praise God, God is being consistent to remind us regarding talaga sa pagpa-plow ng soil. Amen? Sabi po dito, be patient then brothers and sisters until the Lord's coming. See how the farmer waits for the land to yield its valuable crop, patiently waiting for the autumn and spring rains. You too, be patient and stand firm, because the Lord's coming is near. Amen? Amen. So, parang alam niyo po yun, kahapon, during the Saturday Dawn Watch, niremind lang din talaga tayo ni Lord na we need to be patient talaga. If you are the one that is being plowed, or are you the one who waters or plant that seed? Pero nandito pa din yung word na patient. We need to be patient with each other. We need to be patient with the Lord. Kasi wala naman tayong patutunguhan kung magmamadali tayo lagi if we will not trust in God's timeline. Amen? Kaya nga sa umaga pong ito, I know na God is working something out kung bakit, ayun nga po, maaga tayo service and at the same time, bakit sobrang connected lagi ng reminder ni Lord with the verses of the day. Amen. Kaya sa umaga pong ito, inaayahan ko po ang bawat isa na tumayo upang pasimulan po natin ang ating gawain. Amen. So let's start our day and our worship with our declaration. Amen. Yan, so... Yes, Lord. Amen. So, yan, while we wait for the declaration. Ayan. So, sabay-sabay po nating sabihin ang ating declaration for 2024. And 1, 2, 3. Blessed is the one who trusts in the Lord, who delights in the law of the Lord. They will be like a tree planted by the water that sends out its roots by the stream, producing fruit that yield 100, 60, and 30-fold. Let our roots grow down into Christ, and let our lives be built on Him, growing our faith strong in the truth. In 2024, we must plow, cultivate our faith with double care for it by a deeper understanding and obedience to the Word of God. Amen. When rain comes and the winds of trials blow, we will not fall because we had our roots on the rock, the Lord Jesus. Amen. May Christ dwell in our hearts through faith, being rooted and established in love. Amen. Amen. Praise God. Let's declare this 2024, the year for the Lord that will sustain us till the end. Amen. If He is faithful noong 2023, He will still be faithful and more faithful this 2024. Kaya sa umaga pong ito, let's welcome the Holy Spirit to dwell upon us, to be filled in this place. Let's just feel His presence. Let's just seek the Lord right now. Let's just seek His face. Let's just seek His heart right now. Oh, Jesus. Fill us once more, fill us once more. Jesus, Jesus. Yes, Lord.
There's nothing worth more that will ever come close. Nothing can compare. You're our living hope. Your presence, Lord, I've tasted and seen of the sweetest of loves, where my heart becomes free and my shame is undone. Oh, your presence, Lord, once more, yes, Lord. There's nothing worth more that will ever come close. Nothing can compare. You're our living hope. Your presence, Lord, I've tasted and seen of the sweetest of love, where my heart becomes free and my shame is undone. Oh, your presence, Lord, Holy Spirit. And Holy Spirit, you are welcome here to come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for, to be overcome by your presence, Lord. Your presence, Lord. There's nothing worth more that will ever come close. Nothing can compare. You're our living hope. Your presence, Lord. Oh, I've tasted and seen of the sweetest of love, where my heart becomes free and my shame is undone. Oh, your presence, Lord. Oh, and Holy Spirit, you are welcome here to come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for, to be overcome by your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome here to come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for, to be overcome by your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome here to come flood
your presence, Lord. Your presence, Lord. Oh, let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome. To come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. Your presence, Lord. Your presence, Lord. Oh, fill us with your presence. Yeah. Come on, let's praise the Lord. Let's continue to glorify His name. Let's continue to worship our Lord God, the King of Kings, the Lord of Lords. Yes, Lord. You came to set the captives free. You came to bring us liberty. My sin and my rejection, your blood and my acceptance. Now I'm alive to bring you praise. And where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Where the Spirit of the Lord is, there is freedom.
Every chain is broken through you, Jesus. Where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Whoa. Whoa. Once more, you came. You came to set the captive free. You came to bring us liberty. My sin and my rejection, your blood and my acceptance. Now I'm alive to bring you praise. And where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Every chain is broken through you, Jesus. Just where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Whoa. Your blood has covered every sin. Your grace empowers me to my pain and my oppression, man. Your blood and my acceptance. Now I'm alive to bring you praise. And where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Every chain is broken through you, Jesus. 'Cause where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Every chain is broken through you, Jesus. It's where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Let's sing, I'm free, I'm free, I'm free, I'm free to dance and sing. I'm free, I'm free, I'm free to shout it out. I'm free, I'm free, I'm free to dance and sing. I'm free, I'm free, I'm free to shout it out. I'm free, I'm free, I'm free to dance and sing. I'm free, I'm free, I'm free to shout it out. I'm free, I'm free, I'm free to dance and sing. I'm free, I'm free, I'm free to shout it out. I'm free, I'm free, I'm free to dance and sing. I'm free, I'm free, I'm free to worship you. I'm gonna worship you. Where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Where the
Spirit of the Lord is, there is freedom. Every chain is broken through you, Jesus. Where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Whoa. Where the Spirit, once more let's sing, where the Spirit, 'cause where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Every chain is broken through you, Jesus. 'Cause where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Where the Spirit, 'cause where the Spirit of the Lord is, there is freedom. 'Cause where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Every chain is broken through you, Jesus. Where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Yes, Lord. Yes, Lord. Let's continue to worship the Lord. Let's continue to give Him praise, to give Him honor this morning, oh Lord. Yes, Lord. Holy Spirit, come fill this place. Come fill this place. Bring us closer to you, Lord. We, your children, are here. Oh, draw us near, draw us near. Bring us. Yes, Lord. Your love has ravished my heart and taken me over, taken me over, and all I want is to be with you forever, with you forever. Love has ravished my heart and taken me over, taken me over, and all I want is to be with you forever, with you forever. So pull me a little closer, take me a little deeper. I wanna know your heart, I want to know your
Your love has ravished my heart and taken me over, taken me over. And all I want is to be with you forever, with you forever. So pull me a little closer, take me a little deeper. I want to know your heart, I want to know your heart. 'Cause your love is so much sweeter than anything I've tasted. I want to know your heart, I want to know your heart. So pull me a little closer, take me a little deeper. I want to know your heart, I want to know your heart. 'Cause your love is so much sweeter than anything I've tasted. I want to know your heart, I want to know your heart. I want to know your heart. We want to know your heart. We want to know your heart. Oh, 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 how great your love is for me. Oh, 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 how great is your love. Oh, 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 how great your love is for me. Oh, 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 how great is your love. Oh, 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 how great your love is for me. Oh, 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 how great is your love. Oh, 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 how great your love is for me. Oh, oh, how great is your love. Oh, how great is your love. How great is your love, Jesus. How great is your love. So pull me a little closer, take me a little deeper. I wanna know your heart, I wanna know your heart. 'Cause your love is so much sweeter than anything I've tasted. I wanna know your heart, I wanna know your heart. So pull me a little closer, take me a little deeper. I wanna know your heart, I wanna know your heart. 'Cause your love is so much sweeter than anything I've tasted. I wanna know your heart, I wanna know your heart. Let us all pray. Father God, salamat po sa panibagong araw na ibinigay mo sa amin. Salamat, O Lord, dahil ang lakas mo ang lagi naming
naaasahan sa bawat araw. Salamat sa laging pag-asa, sa bawat buhay, sa bawat pagmulat ng aming mga mata. Salamat, Panginoon, sa hininga na ibinigay mo. Your love is so much kind para ibigin kami na hindi karapat-dapat sa iyo. Let our hearts and desire be your desire, Panginoon. May we match our heart to your heart, Panginoon. Na ang puso mo ay maging puso namin. Ang naisin mo ang maging naisin namin. Ang plano mo ang maging plano namin, Panginoon. Alam namin na ang lahat ng plano mo para sa amin is the best. Alam namin na ang plano mo, Panginoon, sa amin, kailanman hindi kami mapapahamak. Lakarin man namin ang daan sa mundong ito, Panginoon. Kung ikaw ang aming kasama, hindi kami maliligaw. Mahirap man, Panginoon, hindi mo pinangako magiging madali. Pero pinangako mo, Panginoon, na you will never leave us. You will never forsake us, Panginoon. Hindi mo kami kailanman pagkukulangin. Salamat, Panginoon, dahil ikaw ang Diyos na umibig sa amin. Your love is the greatest love that we can ever have sa buhay namin, Panginoon. And tunay nga, Panginoon, na ang pag-ibig na ito ay dumaloy sa aming buhay. Ang pagpapala mo, Panginoon, ay dumaloy sa aming buhay, Panginoon. Ang kaligtasan, Panginoon, na ibinigay mo sa amin ay dumaloy din sa aming buhay. At marami pang, Panginoon, dying souls in the field na aming maililigtas, Panginoon, sa pamamagitan ng buhay namin. Salamat, Panginoon, dahil ikaw ang Diyos na buhay na meron kami. Ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Jacob, ang Diyos ni Pablo, Panginoon, ang Diyos ng mga disipulo, Panginoon, na gumawa ng iba't ibang milagro, Panginoon, na gagawin mo rin sa aming buhay. Salamat, Panginoon, nalilimitahan man kami ng sitwasyon namin, Panginoon, sa oras na ito. Ngunit salamat dahil tunay nga ang plano mo, Panginoon, ang kalooban mo, Panginoon, ay kailanman hindi imahadlangan ni Satanas. Salamat, Panginoon, sa araw na to. Salamat sa katagumpayan na ibinigay mo na sa amin, Panginoon. Ikaw po ang magpala sa bawat isa. Ihanda mo po ang aming mga puso, ang aming mga isipan, ang aming mga sisidlan, Panginoon, upang tumanggap ng iyong salita. Patawarin mo kami, Panginoon, sa lahat ng aming mga kasalanan. Hindi kami karapat-dapat sa iyo sa lahat ng aming nagawa, sa isip man, sa salita, o sa aming mga nagawa, Panginoon. Patawarin mo kami. Hindi namin kayang mabuhay ng righteous, Panginoon, nang wala ka sa buhay namin. Ina-admit namin, Panginoon, na ikaw lamang, Panginoon, ang aming kailangan sa buhay namin. Nawa tumanggap kami ng kasagutan, ng kagalingan, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong salita, ng kalakasan. Pagpalain mo ang bawat isa, puspusin mo kami ng iyong banal na Espiritu. Let us always enjoy Emmanuel in our lives, O Lord. Bless the pastor that you're going to use this time, Panginoon. Ikaw po ang magtago sa iyong likuran. Pagpalain mo siya, Panginoon, ang kapangyarihan mo, ang limang kapangyarihan mo, Panginoon, ay igawan mo sa Kanya. Puspusin mo siya ng iyong banal na Espiritu na tanging salita mo lamang, Panginoon, ang aming maririnig mula sa Kanya, Panginoon. Salamat sa buhay niya. Pagpalain mo, Panginoon, ang bawat isa, maging ang mga wala rito, ang nasa online, Panginoon, ikaw po ang magpala sa kanila, ikaw po ang maggabay sa kanila, ang mga kapatiran namin nanlalabing, Panginoon, na wala dito, walang panahon sa iyo, Panginoon. Ipaalala mo sa kanila, Panginoon, na mahal mo sila. Ipaalanas mo sa kanila, Panginoon, na mahal mo sila. Salamat, Panginoon. Take us a little closer to you, O Lord. Make our faith a little deeper, Panginoon, so that whatever storm, whatever happens in our lives, Panginoon, mapagtagumpayan namin iyon na kasama ka. Salamat, Panginoon, maging sa aming pag-travel, papuntang Cavite, Panginoon, ikaw po ang magabay. Bless our way, O Lord. Keep us away from any harm, any danger, any sickness, O Lord. Salamat, Panginoon. Inaangkin namin ang katagumpayan para sa araw na ito. Ang lahat ng papuri, ang lahat ng parangal, ang lahat ng pasasalamat, Panginoon, ay tanging nararapat lamang sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming dalangin. Amen. Amen.
Amen, amen. A blessed Sunday morning po sa bawat isa. And ayun, it's good to see each and everyone ng ganitong oras. Kasi yun nga po, usually 10 o'clock tayo nag-start. Pero praise God. Ayun, batiin po natin ang ating mga kapatiran ng a blessed Sunday morning. And God bless po sa lahat. All right, a blessed morning to everyone. Tunay nga na medyo maaga po ang ating pagsamba sa araw pong ito. Palapakan po muna natin ang Panginoong Diyos dahil siya po yung nagbigay sa atin ng wisdom to wake up early today. Diba? And the strength that we need para tayo po ay magawa po nating ma-overcome yung antok at yung puyat. No. So sa umaga pong ito, hinihiling ko po muli ang bawat isa na tayo po ay lumapit sa Panginoong Diyos. Tayo po ay magpakumbaba, tanggapin po natin yung kapuspusan ng banal na Espiritu na tayo po ay tulungan niya na maranasan po natin ang kanyang kapangyarihan. At higit sa lahat po ay tayo po ay magpakalinis, ipalinis po natin ang ating puso. Pabungkal po natin sa Panginoong Diyos sa oras pong ito yung puso po natin. Because no matter how good the seed is, if the soil is not that good, it will not grow. It will not be rooted. So this time, only the Holy Spirit can waters us right now. Only the Holy Spirit can plowing the soil. Siya lamang ang makapagbubungkal ng ating puso. Meaning with that is, anumang correction ang sabihin ng Panginoong Diyos sa araw pong ito, we would be willing to receive it. We would be willing to accept it. Kung ito'y magiging paraan ng Diyos para tayo po ay matuto, lumago, kahit masaktan tayo sa ating po mga maririnig, it would be better than hindi po tayo lumalago, diba? So, sige po, tayo po ay lumapit sa Panginoong Diyos. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, tinataas po namin ang inyong pangalan sa lugar pong ito. Higit sa lahat sa aming buhay, nais po namin kilalanin na kayo po ang aming Diyos at hindi po kami. Kayo po ang Diyos na makapangyarihan na siyang may likha ng lahat ng bagay, maging ang aming buhay, Panginoong Sus, ay nagmumula po sa inyo. Ama, tulungan niyo po kami na kayo po ay aming pasalamatan, parangalan, at tunay nga po sa lahat, Panginoong Sus, kayo po ang siyang may taas. Pagpalain niyo po ang inyong gawain, Panginoong Sus, sa apat na sulok ng kwartong ito, Panginoong Sus. Ang banal na Espiritu niyo nga po, Panginoong Sus, ang siyang maghari, Panginoong Sus. Higit sa lahat sa aming buhay, Panginoong Sus, kayo nga po ang maghari, alisin niyo po yung mga bagay na hindi po makakatulong sa aming pagsamba sa araw pong ito. Anuman pong uri ng kasalanan, Panginoong Sus, ito man po sa isip, sa salita o sa gawa, Panginoong Sus, ang gawain ng pagmamayabang, ang gawain ng pride, Panginoong Sus, ang gawain ng pagiging matigas ang puso, Panginoong Sus, ang gawain ng pagiging hambog, Panginoong Sus. Ama, sa oras pong ito, wasakin niyo po, durugin niyo po, at nais po namin ibigay sa inyo ng buong buo ang aming puso, ang aming pagtitiwala at pananampalataya. Lord, the true worship will worship coming from their true heart, Panginoong Sus. And we truly believe, O Lord, that whatever we do right now, you are accepting it, Panginoong Sus, like a good essence that give places to you right now, Panginoong Sus. We worship you in spirit and in truth. Only the truth we will hold on today, nothing less, nothing more, Panginoong Sus. Lord, let all the lies be broken down this time in the name of Jesus Christ, O Lord. Truly that the seed, the word of God that we may heard right now, O Lord, will be a healing for everyone, will be a correction for everyone, will be a freedom for everyone, will be a salvation for everyone, Panginoong Sus, will be a joy, a source of joy and hope for whatever the word
that will come to our heart right now, Panginoon Jesus. We thank you, we honor you. Bless your servant right now, truly, that I am nothing afar from you, without you, Panginoon Jesus. So Lord, bless me with your Holy Spirit. Give me the power that I need, O Lord, to preach only the gospel, only the word of God, only Jesus Christ, Panginoon Jesus. Lord, hide me, O Lord, behind you, Panginoon Jesus, so that you are the only one who will be declared, O Lord. We thank you, we worship you. In the mighty name of our Lord Jesus Christ, we pray. Amen. Amen. Hallelujah. Ayan. Alam ko po na kayo po ay excited na muli tumanggap ng panibagong kalakasan sa Panginoong Diyos. Ayan. Tunay nga po na hindi po lingid sa bawat isa na ang araw na ito ay mahalaga o special dahil tayo po ay sa bihirang pagkakataon ay binigyan po tayo ng pagkakataon ng Panginoong Diyos na magkaroon ng one worship which will happen later. Diba? That's why by the grace of the Lord, He gave us the chance to worship Him more earlier. Diba? Na kung saan yung karaniwan na hindi, yung bagay na hindi po natin karaniwang ginagawa, ngayon po ay nagawa po natin. At yan po ay sa tulong po ng Panginoong Diyos. Hallelujah. Ayan, diba? Na I know and I hope everyone are more excited to the Word of God that we will receive today. Diba? Rather than of course, we will travel, pupunta tayo sa Cavite to see our senior pastor there. Diba? At yung mga iba po nating mga kapatiran where we will worship one together sa lugar pong iyon. But I hope and I pray that we are now more excited to receive the Word of God. And the pastors and the pastors has given me a chance to preach the Word of God for a short period of time. And please pray for me that magawa ko po may bahagi yung pangako at yung salita po na Panginoon. Di ko na po patatagalin. Buksan po natin ang ating mga aklat o Biblia sa aklat ng Galatia, chapter 6, verse 1 to 10. Yan. Galatians chapter 6, verse 1 to 10. Ito po ay bahagi ng mensahe po nung kahapon. At nais ko lamang po ipagpatuloy dahil ako po ay na-bless po dito sa salita na to. And I wanna share it to everyone right now. So tayo pong lahat ay pansamantalang tumayo. Basahin po natin ang salita ng Diyos na sabay-sabay. Ayan. Hallelujah. Let's read loudly with our voice. 1, 2, 3, go. Brothers and sisters, if someone is caught in a sin, you who live by the Spirit should restore that person gently. But watch yourselves, or you also may be tempted. Next slide. Carry each other's burdens, and in this way you will fulfill the law of Christ. If anyone thinks that they are something when they are not, they deceive themselves. Each one should test their own actions. Then they can take pride in themselves alone without comparing themselves to someone else. For each one should carry their own load. Nevertheless, the one who received instruction in the word should share all good things with their instructor. Do not be deceived. God cannot be mocked. A man reaps what he sows. Whoever sows to please their flesh, from the flesh will reap destruction. Whoever sows to please the Spirit, from the Spirit will reap eternal life. Amen. Let us not become weary in doing good, for at the proper time we will reap a harvest if we do not give up. Therefore, as we have opportunity, let us do good to all people, especially to those who belong to family of believers. Maaari na po tayo makaupo. Puri po ang kanyang salita at tunay nga po buhay ang kanyang mga pangako sa oras pong ito. Hallelujah. Ang title po ng ating mensahe sa umagang pong ito, sabay-sabay po natin basahin. 1, 2, 3, go. Mas malakas yung nais mong mangyari yan sa buhay mo. 1, 2, 3, go. Sowing the good seed. Yan. At ito po ay napakainam na mensahe po ng Panginoong Diyos sa atin dahil bahagi po ng ating tema sa buwan pong ito ay yung plowing the good soil. Naunawaan po natin na sa spiritual, meron po tayong tinatawag na spiritual farming. When we say spiritual farming, we should understand as well yung prinsipyo ng pagtatanim sa espiritu. Diba? Kung paano ang physical sa agriculture aspects,
Naunawaan ng farmer ang kanyang responsibilidad kung kailan at paano siya dapat magtanim. Sa spiritual farming naman po natin, sa prinsipyo, nais ko po maunawaan ninyo na dapat alam din po natin yung prinsipyo ng paano po pagtatanim sa espiritu. We just not taking this theme for nothing. But instead, we are getting more deeper to understand what the plowing the good soil means. So, bigyan ko po kayo ng mga kahulugan. When it comes to farmer, sa spiritual, it replicates that is our God, the Master. Ibig sabihin, yung farmer sa Biblia, na whenever we have heard there is a farmer being mentioned here, it talks about the God who farms, the God who seed the soil. Ayan. So, meaning siya po yung may-ari ng kanyang ubasan, ng kanyang pananiman. Siya ang may alam kung kailan po siya magtatanim at ano ang kanyang itatanim. Ayan. And we are replicates as co-workers in the vineyard. Meaning tayo po ay kamanggagawa ng Panginoong Diyos. Hindi pwedeng wala kang ginagawa sa ministeryo ng Diyos. Whether you are serving inside the church or not, you have the role to minister for the Lord. Ano po ibig sabihin yan? Hindi ibig sabihin na, ay kapag naglilingkod na ako sa church, may ministeryo na ako. Hindi. You can even minister your family, even you are not ministering inside the church. Ano po ibig sabihin po niyan? Bawat isa po tayo ay binigyan po tayo ng talento para tayo po ay maging responsibilidad sa pinagkatiwala po sa atin ng Panginoong Diyos. So tayo po ay co-workers of Christ. Tayo po ay kamanggagawa ng Panginoong Diyos. At bilang kamanggagawa ng Panginoong Diyos, we have responsibility to take care as well the vineyard of the Lord. Amen po ba? May responsibilidad ka, alagaan yung inaalagaan ng Diyos. At ano po yung inaalagaan ng Panginoong Diyos? Ang iglesyang ito, ang kaluluwa ng bawat isa. Kaya po ang pastor, hindi po ito ay gawain lang ng pastor, alagaan kayo. Sabi po sa nabasa po natin, we should have take care each others, our brothers and sisters, because we are family in believers. Tayo po ay pamilya sa pananampalataya. Sabi po dito, reflection ng soil is heart. So when we have heard and read about soil, it tells about the heart. What kind of heart? We have heard many times about different types of soil. Amen po ba? Merong soil na nasa daanan, merong soil na sa batuhan, sa tinikan, at higit sa lahat yung lupa na mabuti. Diba? So ito po ay nagre-replicates ng uri ng isang puso ng isang mananampalataya. Merong tao na nakakarinig ng salita ng Diyos, ngunit madali pong naaagaw ng kaaway. Diba? Wala sa kanya yung paglago, wala sa kanya yung pagnanais sumunod, wala sa kanya yung pagnanais makorek, wala sa kanya yung pagnanais makinig sa Panginoong Diyos. He may just know the Lord, but he doesn't have the heart to listen. Diba? This is the kind of soil na nandun po sa daanan. Merong mga puso na kung katulad ng isang nasa batuhan, yes, he may heard the word of God. Maybe he may be serving the ministry of the Lord. Maybe he have been serving the Lord for how many years? Diba? But having struggles growing for the Lord. How can we say that? Yung nahihirapan po siya na lumago because he's not deeply rooted, because he is surrounded with the rocks. Ano po ibig sabihin yan? Yung attention niya na agaw ng mga bagay sa sanlibutan. Diba? Yung hindi niya kaya mag-commit sa Panginoon. Hindi niya kaya mag-say yes sa Panginoon because his attention is always being captured by the things around the world. At meron naman pong puso na katulad ng isang nasa tinikan na kung saan whenever there is problems, challenges, temptations, ang dali niyang bumigay. Ang dali niyang bumagsak. Ang dali niyang mag-quit. Sabihin mo sa kapatid mo, hindi ikaw yun, brother, sister. Amen po ba? At ito po, panghuli, this is the kind of soil that God wants to have right now. This is not an option. This is God is expecting from you who believe in the Lord. Nais ng Diyos na ganito ang uri ng puso ng bawat mananampalataya. A kind of a good soil. Willing to listen. Willing to do what God tells you to do. Amen po ba? A good soil is the seed when it comes to the soil, it
becomes rooted. Nagiging mas malalim ang buto, ang salita ng Diyos. Hindi po siya nananatiling nakakakinig ng salita ng Diyos. Meron siyang pagnanais gawin ang salita ng Diyos sa buhay po niya. Meron siyang pagnanais, nauuhaw siya palagi sa salita ng Diyos. And this is the kind of a good soil. This is the kind of a heart that God wants from us. So, right now, our message for today titles, Sowing the Good Soil. So now we have understand yung some principles, yung mga terms when it comes to spiritual farming. There is principles as well for sowing in this spiritual farming. Basahin po natin yung nasa bullet nasa first bullet, which is, what we sow is what we reap. Kung ano ang tinanim mo, siya rin ang iyong aanihin. Diba? Kung ang tinanim mo ay buto ng mansanas, aasahan mo ang magkakaroon ng puno diyan at magkakaroon ng bunga ng mansanas. Hindi pwede na nagtanim ka ng buto ng mansanas at mag-expect ka ng bunga ng papaya, 'di ba? O nag-expect ka ng mas malaki sa mansanas, langka. Hindi, kung ang tinanim mo lang ay buto ng kamatis, 'di ba? Huwag kang mag-expect ng mas malaki diyan. Because kung gaano karami yung tinanim mo, yun lang din yung anihin mo. Diba? Yan ay prinsipyo po when ito man po ay sa spiritual o sa makamundong pananaw. Tama po ba? Sa kamundong pananaw, yan po ay nangyayari din po. Whether you are a believer or not, these principles applies to everyone. Kung ano po ang ating tinanim, siya rin po ang ating aanihin. What we planted is what we will harvest. Kung marami-rami ang iyong itinanim sa pananampalataya mo sa Panginoon, mas marami-rami rin po ang aanihin mo pagdating ng panahon. Amen po ba? Pero kung paisa-isa lang yung pagsunod mo sa Panginoong Diyos at naiinggit ka bakit blessed na blessed yung mga brothers and sisters mo, ay sabay naman kayo naglingkod, you have to check your heart. Gaano na ba karami na itanim mo sa Panginoong Diyos? Sabay naman kayo nag-serve. You've been here for 15 years together, pero bakit parang pili mo siya lagong-lago na? Ang dami niya ng bunga. But ikaw, diba? Isang ka pa ring simpleng mananampalataya. Of course, we should not compare ourselves to our brothers and sisters because everyone has different calling. Meron po tayong tinatawag na kanya-kanyang pagkakatawag sa Panginoong Diyos. Pero I hope this will be a challenge to everyone na dapat hindi pwedeng ang brothers and sisters ko lamang ang nagagamit sa Panginoong Diyos. Hindi pwedeng sila lamang ang nabibless. Dapat ako rin. Amen po ba? We should have that kind of heart. And third bullet po, sinasabi po dyan, an apple tree will not bear a mango fruit, nor a mango tree will not bear an apple fruit. So in the law of life, there will be what we call cause and effect. Kung ito ang ginawa mo, ito ang mangyayari. Kung mali ang ginawa mo, mali din ang magiging resulta. Kung mali ang tinanim mo, mali din ang iyong magiging bunga. Kung mali ang mga decision mo, mali din ang magiging resulta sa buhay po natin. Ayan. Pero kung tama ang ating itinanim, tama ang mga decision na ginawa po natin, tama ang mga pinag-isipan mo yung mga gagawin mo, of course, we will expect that everything will be result with success. So, meron po tayong tinatawag na cause and effect. So, whatever we are, whether you are Christians or not, we cannot be exempted in this rule. Next slide po. Ayan. Now, the question we should start asking for this morning, ano po dyan? What kind of seeds that we want to sow? Ayan. Anong uri ng buto ang nais po nating maitanim? Ayan. Of course, later, explain ko po yung seed. Pero sa umaga pong ito, what kind of seeds that we want to sow this morning? There are two types of seeds. Ano po yung unang seed? Ito po ay good seed. Ayan. Pangalawa, bad seed. Ayan. So dalawa lamang po ang maaari po nating itanim sa ating buhay pananampalataya. Whether ikaw ay gusto mong lumago or hindi, you will always have to choose which one there. Good seed or bad seed. Ngayon po, yan po ang ating pag-aaralan. Ano po yung tinutukoy po when it comes to good seeds? Samahan niyo po kung magbukas ng ating mga Biblia. If you have a Bible, we don't have the complete verses in the slides. Pero I hope this will help us to read the Word of God individually. So what are the good seeds? Ano po yung nais itanim ng Panginoong Diyos sa ating puso? Ano po yung seeds na nais ng Diyos na lumago sa ating buhay? Una, let us
read all together. 1, 2, 3, go. It is the word of God. The seed replicates the word of God. Now, the good seed is the word of God. You cannot, again, sabi nga, hindi ka pwede umasa sa magandang bunga kung mali ang iyong itinanim. Kung hindi magandang buto ang iyong itinanim. So if you want to expect a good result of fruits, you have to seed the word of God in your life. Kaya yung taong babad sa salita ng Diyos, ang ganda ng bunga ng buhay niya. Amen po ba? Yung taong babad sa salita ng Diyos, nakikita yung refleksyon ng magandang bunga ng salita ng Diyos. It always happy. Lagi siya nakangiti. Yung makita niya yung brothers and sisters niya, lagi siyang naka-smile. Hindi nakasimangot. Diba? Yan. Palakpakan po natin ng bawat isa. I know everyone are always smiling. That is, mukha lang siyang, sabi nga doon sa, pag bad mood ka, kahit bad mood ka, pero kapag may nakasalubong kang taong nakangiti, ngingiti ka rin. Ngitian nga po natin ang ating mga katabay. Ayan. 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 Diba? Yung ngiting mukhang may pera. Ayan. Yung ngiti na pinagpala ngayon ng Panginoong Diyos. Amen. Hallelujah. Ayan. Ano po sabi po dyan? But the seed falling on good soil refers to someone who hears the word and understands it. So ang taong tumanggap ng mabuting buto ay nahuhulog sa mabuting lupa, ito yung tao na kung saan nakapakinig ng salita ng Diyos at nauunawaan. You are not just sitting there because you just want to worship the Lord. You are here because you want to understand what God personally is telling you to do. Amen po ba? May ipapagawa ang Diyos sa iyo sa buong isang linggong ito. You are not here just to sing for the Lord. More than what you are doing right now, God wants you to understand what He wants you to do this week. Because God is expecting fruits from your life. Nais ng Diyos na magkaroon ng bunga ang iyong pananampalataya sa buong isang linggong ito na darating sa buhay mo. Hindi nais ng Diyos na kung paano ang buhay mo nung kahapon ay parehas pa rin ngayon. Kung ikaw ay umiiyak noon, iiyak-iyak ka na lang ba hanggang ngayon? Hindi. Nais ng Diyos merong dapat pagbabago, merong character development, merong changes, merong spiritual growth sa buhay po natin. At ito po ay mangyayari lamang if we hear the Word of God and understand it. Balikan mo muna po natin yung previous verse po. Sabi po dyan, this is the one who produces a crop. Ito po yung bunga na kung saan nagkakaroon ng bunga. Ito po yung buto na nagkakaroon ng bunga. Yielding, what daw? Ano daw? Hindi lamang po basta isang bunga. Yielding 100, 60, or 30 times what was sown. Amen po ba? Ibig sabihin, binigyan ka ng salita ng Diyos, God is expecting that word of God will grow more than 160, and it should be 30 times what was sown. Diba? Amen po ba? Next slide. Sabi po dito, what is good seed? Living, the word of God is living and active. Hindi pwedeng parang hindi ko gusto yung speaker dyan. So parang walang epekto yung salita ng Diyos na. Hindi. Whoever stands here, you are worshiping the Lord, not to the person who stands here in front. You are worshiping to the Lord because you believe that God will speak to your heart. You believe that God is alive personally sa buhay mo. Hindi pwedeng ang dami na, nagsisigaw na yung pastor, ang dami niya nang binigay na verse, pero parang sa'yo, parang wala lang. Parang walang epekto yung naririnig mo. Hindi yan problema ng kapatid mo. Hindi ang problema ng pamilya mo kung bakit ganyan yung uri ng puso mo. At lalong hindi problema ng Diyos yung ganyang uri ng puso na meron ka. It's your choice to have that kind of heart. Binigyan tayo ng option ng Pang-Diyos. Kung gusto mo ang salita ng Diyos lumago sa buhay mo, you have to prepare your heart bago ka pumunta dito. You have to start plowing your heart muna. Dapat hinahanda po natin yung puso natin. Kaya po hindi po mainam na when it comes to the day of worship of the Lord, nandun yung maraming pagsubok, diba? Amen po ba? Naranasan niyo na yan? Yung, this is the day that I should worship the Lord. I have to give the best worship for the Lord. Pero babad-tripping ka ng anak mo. Iinisin ka ng mga taong nasa paligid mo.
papaikliin yung pisik ng pasensya mo. Yung parang hanggang sa hindi ka na maging ready to worship the Lord. Amen ba? Naranasan. Para pa bago ka makarating dito, wala na. Sagad na yung pasensya mo. Parang hindi ko na matatanggap yung worship sa araw na ito. Pero no matter, ganun ang diablo kumilos. Hindi nais ng diablo na tayo po ay maging handa sa pagpunta rito. Kaya lahat ng deceptions, lahat ng pang-iinis, gagawin niya. Now, you can only overcome that kung previously, binabalik-balikan mo lagi yung salita ng Diyos. Kaya kapag anumang temptasyon ng kaaway sa'yo, sinasampal-sampal mo lang siya. Hindi mo siya pinapakinggan. Kinakausap mo yung kaaway, wala kang magagawa ngayon sa buhay ko. Diba? Easy lang sa'yo palayasin ang kaaway sa buhay mo because you are rooted in the Word of God. Diba? Kaya po mga kapatid, you are here not for the friends you will worship with the Lord. I hope you are here because you have personal relationship with the Lord. Amen po ba? Psalm 100, ang bilis ng ating kapatid. Pastor, bilisan mo na. Next slide. Sorry. Okay, I have hidden your words in my heart that I may not sin against the Lord. Diba? So if you want to get, not to have sins before the Lord, we have to keep the Word of God. And how you will keep the Word of God? Diba? Paano po natin pangawakan ng salita ng Diyos? We have to meditate the Word of God day and night. Kaya I encourage everyone, since we have a prayer life group, in that prayer life group, we are having a chance to read the Word of God day and night. Mas nakaka-encourage magbasa ng salita ng Diyos kapag alam mo may marami kang kasama nagbabasa ng salita ng Diyos. So if you are a person na tamad magbasa ng salita ng Diyos, mag-isa, kapag nagbuklat ka pa lang ng Bible, inaantok ka kaagad, diba? I encourage, better to read the Word of God together with your brothers and sisters. Tapos magbigay kayo ng reflection, ng takeaway. Para meron kang matututunan sa iyong kapatid. Next, what are the good seeds that God wants us to planted? Seed of righteousness. Ano po yung sabi ng prinsipyo muli ng spiritual farming? What you sow is what you reap. Kung mali ang iyong itinanim, mali din ang iyong aanihin. Kung sama ng loob ang iyong itatanim, sama rin ng loob ang iyong aanihin. Marami kang magiging kaaway. Diba? Kung walang forgiveness ang iyong itatanim sa puso mo, diba? Ano magiging bunga po niyan? Maraming tao na hindi ka makakasundo palagi. Magiging iwas ka sa mga taong nasa paligid mo. But God is telling to us, we have to seed the seed of righteousness. So Hosea chapter 10 verse 12. We have heard this verse, but let us read all together with confession of our faith. 1, 2, 3, go. Sow righteousness for yourselves. Reap the fruit of unfailing love, and break up your unplowed ground. For it is the time to seek the Lord until He comes and He showers His righteousness on us, on you. Amen po ba? This is the time na para tayo po ay magtanim ng katwiran po ng Panginoong Diyos. Na kahit anong sinasabi ng mga tao na sa paligid mo, ito dapat piliin mo, ito pa dapat piliin mo, you will stand it firm to your faith. Na hindi ko yan pipiliin kasi ito yung gusto ng Diyos. And I will stand in the righteousness of the Lord. Kaya minsan, maraming tao na tumatayo sa panig ng Pang-Diyos na ayaw karamihan ng mga tao. Kasi yung mundo, karaniwan, ang binibigay ng mundo, ino-offer ng mundo, ay kung ano yung magpi-please sa tao. Pero iba sa Panginoong Diyos. Minsan, ang ino-offer ng Panginoong Diyos sa atin, yung hindi ka please-please sa mata ng tao, sa mata ng pananampalataya, ng isang mananampalataya. Amen po ba? May mga challenge na binibigay sa atin ng Pang-Diyos na hindi nakakatuwa. Aminin po natin yan, na hindi nakaka-bless. Diba? Pero, bakit binibigay yun ng Panginoong Diyos? Because there is something there. Nais ng Diyos na from within, tayo muna po ay mabago before God will bless us. Hindi nauuna ang blessings bago mabago ang puso. Ibang-iba po yun. Yung nagiging mabait ka kasi na-bless ka. Uy, nagiging mabait ka kasi na-bless ka. Malaki ang sahod mo kaya masaya ka. Ang dami mong kaibigan kaya feeling mo blessed na blessed ka. Iba po yun. Iba yung tao na kung saan siya po ay masaya muna because he understand that God is with him. Bago niya nararanasan yung blessings ng Panginoong Diyos. Yung tao na dumadaan muna sa apoy,
dahil nakikita niya yung pagtutuwid ng Diyos sa buhay niya. And now, after that, na kahit alam mo, ang dami niyang pinagdaanan na problema, nagpapalakpak at nagpupuri pa rin siya sa Pang-Diyos kasi napagtagumpayan niya sa kalakasan nagmumula sa Diyos. Amen po ba? So, Matthew 5 verse 6, "Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they will be filled." Sila po ay laging kapupuspusan ng Panginoong Diyos. For these people who are always hunger and thirst to do righteous things. Diba? Lagi po nating piliin kung ano po yung matuwid sa harapan ng Panginoong Diyos. We have to always choose what is right before the Lord. We have to remember, from Old Testament, walang ibang pinili ang Panginoong Diyos diyan kundi yung lagi yung mga matutuwid. Amen po ba? Katulad ni Noah, sa dami-daming ng mga makasalanan doon, na tao na gusto niya na wasakin ang mundo, pero binigyan niya ng pagkakataong mabuhay pa rin ang tao dahil meron siya nakitang nag-iisang matuwid. Kaya pala hindi pala winawasak ang Abundant Life Church kahit ang daming hindi na faithful sa Panginoong Diyos sa iglesyang ito. But because He found you righteous before Him, pinubuhay at pinagpapala niya ang iglesyang ito. Amen po ba? Again, you just don't even know how much you are important right now before the Lord. Na kung bakit ang church na to ay binibless? Because He found you rightful sa harapan niya. We should not blame our brothers and sisters, our pastors. Ay, hindi naman faithful yan. Hindi naman yan faithful sa hindi naman faithful yan. Huwag po natin intindihin yan. Because ang iniintindi ng Diyos ay ikaw. Na tayo po ay paano mo ma-overcome yung mga nakikita mo, but you will still remain faithful and righteous before the Lord. The righteous will never be uprooted. Hindi daw nakukuha, hindi daw natatanggal sa pagkakaugat. Hindi yan na-shaken, hindi yan na uuga, hindi yan natatanggal kapag may dumating na bagyo o baha, hindi yan natatangay. But the wicked will not remain in the land. Ito yung mga tao na hindi mananatili sa mundong ito. Ito yung mga tao na kung saan hindi magtatagal. Kung ikaw ay rooted sa pangako ng Pang-Diyos, rooted sa salita ng Diyos, rooted sa katwiran ng Panginoong Diyos, kahit mag-isa ka na lang nagwo-worship sa Pang-Diyos, you will remain. Amen po ba? Next, seed of love. We have to start sowing the seed of love. Sabi po dyan, Matthew chapter 5, verse 43 to 48. You have heard that it was said that love your neighbor. Sabihin mo sa kapatid mo, love your neighbor. Amen. Mas masarap yan sabihin kapag sa taong kagalit mo. Ayan. Love your neighbor. Hate your enemy. Pag mo yan sabihin sa enemy mo. Mas sabihin mo yan sa friend mo. Ayan. Hate your enemy. Tama ba yan? Hate your enemy. Ayan. But I tell you, love your enemies and pray for those who persecute you. Ay, ang daming sinasabi ng taong ito sa'yo. Stand firm. Kung wala kang ginagawang mali and you know what you are doing, what is rightful before the Lord, you will not be shaken. You will not be uprooted. Instead, you will be more deeper rooted to the Word of God because God found you righteous before Him. Yan. So, Matthew 5:43 to 48, basahin po natin. 1, 2, 3, go. That you may be the children of your Father in heaven. He causes His sun to rise on the evil and the good, and sends rain on the righteous and unrighteous. Totoo po yun. Tama po ba? Na ang araw pinapasikat niya o pinapaulan niya, ito man po ay sa mga masasama o sa mga mabubuti, sa hindi niya mga anak o sa mga anak niya. Pantay po ang pag-ibig, ang biyaya ng Diyos. If you love those who love you, what reward will you get? Kung mamahalin mo lang ay kung ang yung taong mahal mo lang. Diba? Anong reward na makukuha po natin? Yung tatanggapin mo lang, maging kaibigan yung mga taong tanggap ka lang din. Hallelujah. Amen ba? Mas madali nga naman magmahal ng tao na kung saan mahal ka rin. Pero hindi yan yung tinuturo ng Diyos. Sabi niya, mahalin mo yung mga taong hindi ka mahal. Lalong hindi ka mahal. Kasi diyan, mas lalo na susubok ang iyong pananampalataya. Gaano mo mahal ang Diyos? Nagmamahal ka ng iyong kapatid, hindi dahil mahal mo lang sila. Minamahal mo ang ating mga kapatiran kasi sobra-sobra ang pagmamahal mo sa Diyos. Sobra-sobra yung nararanasan mong pag-ibig sa Diyos na hindi mo makontain kaya binibigay mo para sa lahat. Diba? So, sabi po dyan, and if you greet only your own people, diba, what are you doing more than the others? Do not even pagans do that. Be perfect, therefore, as your heavenly Father is perfect. So, Romans chapter 12, verse 9 to 10. Love must be
sincere. Parang hindi sincere pagkakasabi. 1, 2, 3, go. Love must be sincere. Yan. Hate what is evil. Anong hate sa Tagalog? Ha? Pagkamuhi, pagkagalit sa ating, di ko gusto yung ginawa mo. Hindi tama yung ginawa mo. Ayoko na sa'yo. Di na tayo brothers and friends. But that is called evil. Cling to what is good. Tayo po ay, ano yung sa Tagalog ng cling? Yakapin po natin yung mabuti. Be devoted to one another in love. Ayan. Kaya pag nakikita ko si Brother Rodolfo, I always hug him, greet him with love. Because I don't have a father physically with me, but I can feel that I have a father whenever I see fathers here worshiping the Lord. Kaya natutuwa ako na kapag may mga tatay na nagsasamba sa Panginoon tuwing araw ng linggo, feeling ko kasama ko rin ang tatay ko. Kaya kayo mga kapatid, we have to embrace, we have to love our brothers and sisters. Be devoted to one another in love, honor, who have one another above yourselves. Next slide po. So what are the seeds? What are the bad seeds naman? Maunawaan po natin yan, yung bad seeds. Sino po, magbukas po tayo ng Biblia. Galatians chapter, ayan, kompleto pala. Okay, Galatians chapter 5 verse 9 to 21. Wala na po yan, pa isa-isa. Sinama na po dyan lahat. Ano po yung mga masasamang buto na, ngayon, alam mo na ito yung mga masasamang buto, dapat hindi yun ang tinatanim mo. Okay? So, 19, basahin po natin. The acts of flesh are obvious. Kitang-kita po ang gawa ng mga makalaman. Ang mga buto na katulad ng sexual immorality, yung impurity, yung debauchery. So tingin ko mas maganda sa Tagalog. 5:19 to 21. Okay, sabi po dito, hindi may pagkakaila ang mga gawa ng mga laman. So, pakikiapid, kahalayan, at kalaswaan. Pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, pagkapuot. So yung may mga puot sa puso po natin, yung sobra-sobra yung galit niya sa taong ito. Hindi ko ito mapapatawad. Naglabis niya ako nasaktan. That is a sin. And you are sowing that kind of seed that you will reap on someday. And remember, that kind of seed will not benefit to you good. Walang magandang idudulot yung ganyang mga uri ng pagtatanim na sa buhay po natin. Sabi po dito, pagkapuot, pag-aaway, away. Sabihin mo nga po natin, pag-aaway-away. Ayan. Wala dapat niyan dito sa brothers and sisters natin. Gaano man gumagawa ang kaaway ng paraan para tayo po ay wasakin, hindi po natin yon tinatanggap dahil tayo po ay mananagumpay. Hindi po natin tinatanggap ang mga pagsubok na ganyan na tayo po ay dayain ng dyablo, kundi tayo po ay dapat ma-overcome natin yung mga ganitong pag-uugali. Pagseselos, pagkakagalit, kasakiman, yung gaya niyan, may food tayo. Yeah. Has been tested. Marami na ako na-witness niyan. Na every time there is an outing, lagi nag-uunahan saan? Sa food. Dahil ayaw magutom. Which is true. Bakit? Diba? Lalo kapag meron kang mga anak, uunahin mo yung mga anak mo makakain. Diba? But if you trust the Lord, you have sow the good seed. Alam mo, hindi ka pababayaan ng Diyos magutom. Alam mo, yung pastor mo, inihanda lahat ng pagkain, nasasapat sa bawat isa. Kaya hindi mo ibababa ang espiritu ng iyong pananampalataya na makita ng iba na ikaw ay uhaw na uhaw sa makamundong bagay. Ay, tira niyo ang pagkain, hindi ako pwedeng mawalan. May mga ganon. Hindi natin sila masisisi, pero hindi natin kailangan mamuhay ng ganon. Amen po ba? May makain man tayo o wala, madali man yan sabihin po o hindi, mga kapatid.
Pero yan po ay pagsubok ng Diyos kung paano po tayo lalago sa ating pananampalataya. Ayan. Pagsiselos, pagkagalit, kasakiman, pagkakampi-kampi, at pagkabaha-bahagi. Pagkainggit, pagpatay, paglalasing, walang habas na pagsasaya at iba pang katulad nito. Muli kayong binabalaan at gumagawa ng mga ito, hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. Ayan po ang bunga ng mga taong hindi magiging bahagi ng gumagawa ng mga bad seed na to, o nagtatanim ng bad seed. They will not inherit the kingdom of God. Conclusion po. Basahin po natin. 1, 2, 3, go. Time is near and harvest time is coming. Darating yung panahon na aanihin po natin lahat ng tinanim po natin. At ang Diyos may inihandang panahon para i-harvest yung mga para sa Kanya. We should be wiser this year. Amen po ba? What we are sowing, because we will harvest what we planted. Tayo pong lahat ay tumayo. Pasalamatan po natin ang Panginoong Diyos because ngayon po, nais ng Diyos na bungkalin ang ating puso. At ang gusto niya sa puso natin na maitanim ay yung mabuting buto. Yung salita niya na lumalago at nagiging malalim sa Kanya. Nais ng Diyos na ang katwiran ng Panginoong Diyos ang siyang maitanim sa ating buhay. At higit sa lahat, nais ng Diyos na maitanim yung pag-ibig sa ating kapwa. Hindi sapat na mahal mo ang Diyos, ngunit hindi mo na ipapakitang mahal mo ang iyong kapatid. Mahal mo ang iyong kaaway. Kung mahal mo ang Diyos, mas madali makita kung mahal mo ang iyong mga kapatiran at ang iyong kaaway. Tayo po'y lumapit, sambahin po natin ang Diyos, pasalamatan po natin siya sa anumang katuruan, correction, kagalingan na narinig po natin sa oras na ito. Tanggapin po natin. Namnamin po natin, hayaan po natin ang salita ng Diyos ay tumanim at lumalim sa oras pong ito. Hallelujah. Yes, Lord. Muli, awitan po natin ang ating Panginoon sa napakagandang umagang ito. We worship you. We honor you, Jesus. We thank you with the word of God. We thank you, Jesus. We thank you, Lord, that we have heard your word, Jesus. Kailangan higit sa aking karanas, higit sa aking isipin ay kaya mong gawin, higit sa aking kalakas. Ni minsan ay hindi na higit sa aking isipin ay kaya mong gawin. Bawat araw ko ay hawak mo, di mangangamba sa piling mo. Walang mahirap. Walang mahirap sa'yo. Walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap sa'yo. Muli, purihin, pasalamatan ng Diyos sa oras pong ito. Dahil sa Kanya ay walang mahirap. Higit sa aking kailangan,
Yes, Jesus. Higit sa aking karanasan, higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Higit sa aking kalakasan, ni minsan na hindi nagkulang. Yes, ang Diyos ay hindi nagkulang. Higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Bawat araw ko ay hawak Sigaw po natin, mo. salamatan natin ang Diyos sa oras Di nito. mangangamba Sigaw po natin sa sa Panginoong Diyos na tayo piling po ay mo. hindi mangangamba. Tayo po ay naghihirap sa Kanya. Walang mahirap sa'yo. Walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap Sigaw po natin muli. sa'yo. Walang Walang mahirap Sumupo natin sa Panginoong Diyos sa'yo. ang mga bagay na hindi natin kaya. Dahil sa Panginoong Diyos, kakayanin natin. Ang Diyos ang siyang magbabago sa iyo. Ang Diyos ang siyang tutulong sa iyo. Lahat ng bagay na ikaw ay nahirapan, tutulungan ka ng Diyos ngayon magbago. Makapangyarihan, walang mahirap sa'yo. Muli, walang mahirap. Walang mahirap sa'yo. Yes, Panginoon. Walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap sa'yo. Walang imposible. Walang imposible sa'yo. Amen. Walang imposible sa iyo, Panginoon. Walang imposible sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang imposible sa'yo. Walang imposible sa'yo. Walang imposible sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang imposible. Walang imposible. Walang imposible sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad. Wala nang papantay sa'yo. Wala kang katulad. Wala nang higit sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad. This time, let's come before the Lord. Tayo po ay lumapit sa Diyos na buhay sa oras na ito. Nakikinig siya sa lahat ng sinasabi ng iyong puso. Lahat ng bagay na iyong pinaghirapan noon, na nahirapan ka dahil you saw
made you so bad sin. Now God is forgiving you. God is giving you a chance to start a new life, to start to seed a good seed to your life right now. Because God is expecting you to be blessed. God is expecting you to grow. God is expecting you to experience God's goodness, God's righteousness, God's justice sa buhay mo. This time, let us experience God's goodness sa buhay po natin. Hallelujah. Wala kang katulad. Amen. Hallelujah. Palakpakan po natin ang Panginoong Diyos sa buhay. Ang Diyos na nakikinig ng mga dasal po natin. Ang Diyos na siyang gumagawa sa buhay ng bawat isa. Ang Diyos na siyang nagbabago ng bawat puso ng tao sa oras na ito. Ang Diyos na siyang nakikinig sa lahat ng ating mga dasal. Ang Diyos na siyang laging tumutulong sa atin sa tuwing tayo po ay nahihirapan. That is the God that we have right now. That is the God that we worship on right now. Hallelujah. Truly, that God, nothing is impossible to you, Jesus. Nothing is too hard for you, Panginoon Jesus. Nothing is too hard for you. You can even break the kind of heart that's so hard right now, Panginoon Jesus. Durugin niyo po ang puso po na matigas na hindi nakikinig sa inyong mga sinasabi, Panginoon Jesus. Durugin niyo po ang puso na hindi mapagpatawad, na sobrang tigas na hindi kayang tanggapin ang kanyang mga kapatiran. This time, oh Lord, break this heart, Panginoon Jesus. Wasakin niyo po at palitan niyo po ng puso na kung saan kayo po ang Panginoon at hindi na po kami, Panginoon Jesus. Hallelujah. We honor you. We worship you, Panginoon Jesus. Hallelujah. Accept our praises, accept our thanksgiving right now. This time, oh Lord, we want to have that kind of life, Panginoong Jesus, that we are harvesting of the good seed that we have planted, Panginoong Jesus. Nais po namin maranasan yung pagpapala na inaani po namin ng mga tamang desisyon na pinili at ginawa po namin. And the first right decision that we will do today is to choose you, be our Lord and Savior. If we have dirty things inside our heart that we are keep sinning against you, we are keep doing that is not according to your will, Panginoon Jesus, forgive us right now, O Lord. Renew our hearts. Forgive us, O Lord. Help us to experience your grace one more time, O Lord. That even though we don't deserve it, O Lord, but thank you for your unfailing love that overflows from the cross of Calvary through your Son, Jesus Christ, who died on the cross, O Lord. But He saved us, O Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you because you love so much this church. Because you find righteous people here inside, O Lord. We thank you. We honor you, O Lord. We worship you. We bring back all the glory and honor in the mighty name of our Lord Jesus Christ. We pray and pray. Amen and amen and amen. Hallelujah. Hallelujah. Jesus. We thank you, Jesus. We thank you, Jesus. Amen. 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 Let's open our Bible po sa Kawikaan 3:9-10. Si Yahweh handugan mo ng bahagi ng kayamanan, pinakamainam na ani mo sa kanya ay ibigay. Sa gayon, kamalig mo ay lagi nang aapaw, sisidlan ng inumin mo ay hindi nga matutuyuan. Hindi lang sinasabi ng Panginoon na subukin natin siya dahil talaga, pag gawin natin, huwag natin subukan, kundi gawin natin ang para sa Panginoon. Kung ano man ang para sa Panginoon, ay ibigay natin. Ito ay magbunga. Magbunga sa buhay natin. Hindi man makita sa buhay natin, makita talaga sa lahat ng aspeto ng ating buhay, kung paano tayo magbigay at kung paano tayo maghandog, paano tayo ipagkaloob natin ang lahat ng para sa ating mahal na Panginoon. Let us pray.
O Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa umagang ito, Panginoon, narito po kami na puri at nagpapasalamat, Panginoon, sa iyong mahal na pangalan na iyong pag-iingat sa bawat isa, Panginoon, ay hindi ka nagpapabaya. Maraming salamat, Ama, sa patuloy na biyaya na pinagkaloob mo sa bawat isa. Dahil po, Panginoon, narito kami ay isang biyaya na po, Panginoon, sa bawat buhay, Panginoon, ng iyong mga anak na totoong nagnananampalataya sa iyo, sa iyong harapan, na nagpuri ng buong puso na may pagpapasalamat. Panginoong Hesus, ikaw, Panginoon, ang bigay ng kaluwalhatian. Panginoong Diyos, ang aming mga kaloob, ito, Panginoon, ay magamit, Ama, sa iyong kapakanan, sa iyong kabutihan, sa ikaluluwalhati, Ama, ng iyong banal na mga gawain. Maraming salamat, Lord, dahil patuloy ka naghari sa puso ng bawat isa. Nagpapasalamat, Panginoon, kami sa lahat ng oras, sa lahat ng biyaya. Pagpalain mo po, Panginoon, ang lahat, Panginoon, ng mga pinagkukunan namin ng aming mga pangangailangan. Ito, Panginoon, ay para, Panginoon, na makapagbigay kami ng sobra pa, para sa ikalulugod, Panginoon, ng iyong mga gawain. Maraming salamat, Ama. Ito po ang aming samot dalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. And it shall come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, running over, give, and it shall come back to you. When you give to the Lord. Give, and it shall come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, running over. Give, and it shall come back to you. When you give to the Lord. When you give to the Lord. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Say hallelujah. Amen. Praise God. Konting announcement po. Sharp po, no? 9 a.m. aalis po tayo. No? 9 a.m. So, kasi kailangan po mga 12, nandun na po tayo sa ating pupuntahan. So, I believe meron tayong breakfast. Okay, so before we leave po, kain na tayo ng breakfast and then we will go. Nasa car na. Kanya-kanya na. Okay, kanya-kanya na daw sa car. Sige po, tayo po tumayo. Let's bow our head for the final blessing. Heavenly Father, we thank you, O God, for this opportunity again, O Lord. Nakamitin na ako mo, Panginoon, sa lugar nito, sa umagang ito, Panginoon, na may kalakasan at tagumpay. Salamat, Lord, sa pagpapala mo sa iyong mga salita na aming narinig ngayon, sa kalakasan, Panginoon, at katagumpayan. Muli, O Diyos, sa aming pansamantalang pag-iwahiwalay, babaunin namin, O Panginoon, ang iyong pagpapala. Lord, we are praying for our traveling mercy, Father God, para sa iyong mga anak, para sa iyong church, O Lord God. Nawa, O Diyos, sa ingatan mo po kami sa aming pupuntahan. Nawa, Panginoon, send thousands of your angel, O God, sa likod at sa harap ng sasakyan na aming gagamitin. Lord, ikaw ang aming makasama at mapatunayan namin, Panginoon, na ikaw ang Diyos ng kaligtasan. Muli, O Diyos, salamat po sa pagpapalang ito na aming tinanggap sa iyo. I-bless o Panginoon ang aming mga offering sa mga oras na ito. Ikaw, Panginoon, siya ma-glorify, O Lord God, at patuloy naming pasalamatan. Salamat, Panginoon, sa iyong pagpapala. Naway lubusan kayong gawing banal ng Diyos na siya nagbibigay ng kapayapaan at tagumpay. Naway panatilihin niya walang kapintasan ng buo niyong katauhan, ang Espiritu, kaluluwa at katawan hanggang sa muling pagparito ng ating Panginoong Heso Kristo. Tapat ang tumatawag sa inyo at gagawin niya ito.
Sumainyo nawa kapayapaan at kagandahan loob na ating Panginoon in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Palakpakan natin ang Panginoon. At sabay-sabay po nating sasabihin, ang ating mabuting Diyos ang siyang mag-iingat sa iyo at sa akin hanggang sa muli nating pagtitipon. Siya rin ang sasalubong sa iyo ng mabubuting kapalaran at susundan ka ng kanyang kabutihan, kaawaan at maraming pabor. Magpalain ka ng Panginoon sa pangalan ni Jesus. Shalom! Shalom! Praise be to God.